proud, and giveth grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God. Maray pinaka-the-best. Kung kita magpailalom, magpaubos ta diha sa gamhanang kamot sa Dios. Iyon ang polong sa Ginoo, He may exalt you in due time. Mayin kakibalig, kana nga explanation kanang that He may exalt you in due time. It is a time, it is a process, no? Dili ni siya kung gitawag nato siya shortcut, no shortcut ana. It is a process. Kanang ingon siya that He may exalt you in due time. Moabot ang insaktong panahon. Proseso na. Dili na kung imong idiman karon dayon dili. That is a process. Na kung gusto nimo nga moabot na, paubos. Paubos ka. Then in the Bible sa verse 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Isa atong pagpaubos, ingon ang Bible, dili kita exempted sa mga problema, di ta exempted sa mga panghitabo, di ta exempted sa mga balatian, everything, no? Nga may mo exist ning kalibutan, kana makaagi gyud gyapon ta. Kung ubuhon ni mga believers, ikaw backslider man ka o dili, ubuhon gyapon ka. Faithful ka o dili, hilantan gyapon ka, no? Musakit gyapon ang hawak nimo, imong tuhod, pareha ra gyapon ta, no? Ingon ang pulong sa Ginoo, panahon nga naa ng mga bukanga, sumabalaka ka kung sidangato nimo niya, ingon ang Ginoo, casting all your care upon Him. Itugyan na nato sa iya ha. That means trusting, no? That means trusting, that is faith in action. So ato na lang itugyan sa Ginoo kung sa mga pahitabo, for He careth for you, in our Bible. Be sober. I-advise lang na, no? Samtang itugyan nimo ang imong kaugalingon ngadto sa iya, ina po so be sober. Ang pinakaduol nga Bisaya na akong nasabtan ani is kanang pagbuutan. Sa layo mo pagtarong, no? Pagtarong ba? Unya, be vigilant. Be vigilant is abtik. Kanang mabinantayon. Muna ako lang vigilant. Dili kayo maggara-gara, dili magatik-atik, kundi magmatngon. Mabinantayon ang pulong vigilant. Ni ana po ng yawa mangilad po di sa ako. Ano? Manay vigilant. Bantay ka ba? Aron di ka mailad, dili ka ma-obsess. Ako nag-explain sa inyo ang possession ng obsession. Different sila, no? Pero English term gyapon na sila pareho. Lahi-lahi sila ang resulta. Ang possession naangko na ka. Manang possess, no? Ang obsess dili ka iya ha, pero pwede ka magamit niya. Manang obsession. Manang kalainan. Dili ka iya ha, pero pwede ka niya magamit. Na-obsess ka. Pero kung naangkon jud ka, walay lain nga makaangkon nimo, ako ra, na-possess gid ka niya. Manang possession. So kung atong sabton maigsoon nga napolong sa Ginoo, be vigilant. As a Christian, kinahanglan mabinantayon ta. Dapat makabantay ka, sala na kung akong sudlan, dili, vigilant man. Adi ko anak, kaya hindi ko kasa. Ano na ba? Dili mo na kung pasabot nga dili, hindi ka makasala. Pero ang akong punto diya ba, mas pa ito, hindi kay tas kasalanan. Kaya aron dili ka na nagpakasala. Lahi man itong nakasala, but pasabot unintentional na term. No? Pero kung kabalog kung sala, nuksuhan pag hindi mo na siya, mura, dili na nakasala. Na nagpakasala. Okay? Iyon ang Bible, be vigilant. Samtang nagsalig ka sa Ginoo, samtang gitugyan nimo ang tanan ngadto sa Ginoo, pagtarong, layo po sa na, be sober, pagbuutan, kanya pagbantay, mabinantayon ang pulong vigilant. Pagbantay. Kaya kung muin ka kung ang mga lalaki mangingilad na, hasta ang mga babae kabalo po daw mangilad. Kung gustohon. Ano? Iban nga, nagkamaigsoon sa kakayahan sa karnero, maigsoon is nearsighted. Sa akong research, that is only 100 cm round mo rin makita sa karnero. Sa ito kung 100 cm, that is about 1 meter. Mura na kalayo ang makita sa karnero. Sa unahan, din na siya kaklaro sa unahan kayo. Radius.
limited yun. Muna na siya ay shepherd. Na shepherd, gibutang. Unya ka ng sheep, sa panahon nga, iyan na recognize ang tingog siyang shepherd, makabalo siya bisag layo pa. Magsagit-sagit ang iyang shepherd, kadungog sila, mag-anadong ka na. Ang shepherd ni. Labi ito, flock, dito sa Australia, gitistingan o ka ng mga tourist ba? Siya nga ito, ang shepherd, ano siya, pila to ka, thousands ang iyang gidala. Kanya, kasagaran na, duwak bok iro, o upat ka iro, depende sa kadaghanon sa flock. Siya tistingan daw na to, kung mutuo ba ng karnero ka na. So, unsay mong ginatawag ni sila. So, tiyan, yung nari pagtawag niya ni. So, ang tawag itong isa, lalaki. Ikaw na nag-anang dunggan sa karnero. Wala. Sab-sab siya balik. Babae na po. Bagyan. Gibugal-bugalan na lang tingog siya na. Wala yan. Wala. Pero pag tingog sa ilang shepherd, pag tingog, pag utro, wala, nanaga na dayon ang mga karnero. Na, linya sa tubangan sa shepherd. Grabe siya nga. Siya, dili niya sila musunod kung dili na na-recognize ang tingog. Bantay na itana no. Kaya ang sheep di ay, dapat dili siya magpataka og sunod. Dito rin sa ihang shepherd. Pero ang mga Kristohanon, kuyaw, pag nanay ng bisita lain sila dito, baptist po may. Kauban mo ni Kwan, kailabis yung pastor, si Jingkay, kailan ko anak, bigo may. Dirin na magsimba sa ato Wadili na mo yung flock. Kana siya nga mga karnero, ipangkuto na masaingon anak. Kaya ang insaktong karnero, kabalog siya sa tingog sa iyang shepherd. Amen. Nya katuon na sila kung asa ilang pasungan. Dili kayo magpataka na sila ginom sa tubig kung dili sila ginamanage sa ilang shepherd. Ano? Ang mga tarong ng mga Kristohanon, mga tarong na mga karnero, kung asa ang ilahang sabsaban, dito gina siya sumala, gidala sa ilang shepherd. Ingon ang Bible, be vigilant. Mabilantayong ta. Ngano? Kaya ingon ang Bible, because your adversary, the devil, ang pinaka-main yun na itong kaaway, ang yawa man. Mga tayo itong hubog, kinig yung yawa, ani, makitaan na ko na, subahong tagid ka. No? Pataka na ng hubog, pataka na ng istorya ng hubog. Pero ang Bible, ang atong kaaway, the devil. Ingon siya, as a roaring lion. Unsa ng roaring lion? Nagagmulog nga leon. Ano? Ana ang trabaho sa yawa. Mura siya roaring lion. Unya ang trabaho niya, galakaw-lakaw siya aron sa pagpangita sa iyang matukog. Pray. Dili ka na nag-ampo. P-R-E-Y. Tumang ka niya. Manayon na po na sino magmantun mo kanunay. Kaya ang inyong kaalaban mo ang yawa daw samas leon nga nagangulog, nagalakaw-lakaw, no? Palibot galibot-libot siya, seeking whom he will devour, nagapangita sa iyang matukog. Na yung mga instances sa atong kinabuhi maigsoon, nagtarong ta, no? Nag-focus ta, tanaw sa yawa nga dili ka man niya mabiktima, kay ligon gyud ka. Ani siya sa mga nearest nimo sa imong heart. Aron nga mubati ka. No, mubati ka. Unya ma-divide na dayon ang imuhang balanse. Like for example sa ako, no. Nagtarong ko. Nagtudlo kong tarong. Pagkatapos nagkinabuhi ko sa akong giwalin. Part sa akong panimulay, hilabtan na sa yawa, nagbinuang. Siyempre, mubati man ka. Mubati man ka. Sa pagbati nimo, magulo na ka. Murag gibiyaan ang kus Ginoo, murag ipasagdan mo ko. No, that is not. Trabaho na sa kaway. Kung makakita ka sa kanang gitawag o life, kanang gitawag siya mga kinabuhi diha sa jungle, no?
the animal's life in jungle. Kung imong tanawon maigsoon, kung nahibalo ka nga ang king of the jungle is the lion, musugot kag sa dili, naapot sila gikahadlokan gihapon di ay nga mga mananap. Ang klase at pamaagi sa lion maigsoon, dili siya moderate attack sa kadaghanan, dili. Ang buhato niya, maniig siya kung kinsa sa inyong grupo ang mutipas sa kadaghanan. Pagtanaw niya nga nakadistansya na inuntagibla yung mga 10 meters away or 5 meters away, hinahinayin niya kawang. Pagtanaw niya nga walay makarescue niya, kabayaan na niya. Pak! Siyempre, mulighod man ka. Hantod na muabot siya sa liyog niya. Sa mga pag-abot sa liyog, di na ginabuhian. Di, sa giwisi-wisi pa siya. Pag dili siya makabuhi, hantod nga malangkat na ang liyog, hantod mamatay gid ang manlap. Huwag mahimo na niyang pray na ayon. Mag-roar na din siya. Roar! Usay ang roaring niya, usay magpahibalo siya na siya ang chief. Sometimes nag-roar siya tungkol kay victorious siya. Sa kada roar niya, na kahulugan di ay. Dili pa ta tingog ang leon, dili di ay. Nara siya mga kahulugan di ay. Dahil mga panahon, manawag siya sa tropa. Kaya magpatabang, kaya di ba kaya? Roar na siya, roar! O pag-al siya na, oy! Ang instinct nila kaya magkabal siya na, oy! Tabang ni! Pagtanaw, oy, dako kayo ang pan! Piliho nun! Tabangan na yun na! Pa! At magapos sila, o ilan na rin silang mahimong pagkaon. Mga igsoon, iyon na po lang si Ginoo, dili siya gusto nga iyang mga anak, mga daot. Kung iyon na po lang si Ginoo, be sober, be vigilant. Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Sometimes, pag magtarong tayo sa pangalagad sa Ginoo, dili siya makahilabot nato kay protektado sa Dios o niya tinarong gid ang imuha, di man kanya makaya, kusganan ka, no? Prayerful ka, Bible reader ka, nakabalo ka kung saan yung pag-fight siya, yun ang yawa, dili na ko makaya ni. So mangita siya pamagi aron i-weekend ka, weekend, no? Luyahon ka niya. So asa dapit na ko siya maluya ni siya aron makabiya siya sa pag-alagad sa Ginoo. So hilabtan niya ng asawa. Tanaw niya nga ikusgan po ng asawa. Iyang hilabtan ng anak. Di gihapon, ligong, ngita siya pumagi nga aron masubo siya. Masubo ginang kanang tawhana, masubo siya kung anak hilabtan. Pagtanaw niya nga, uwi ka diha, unya dili ka magpatabang sa Ginoo, ang mahitabo, mobiya gikas Ginoo. Ingon ang yawa, pildi na ko siya. Ang atong sabton maigsoon, na kinahanglan gihapon tao weapon to fight the devil. Gawas nga dili ta mohatag og lugar para sa iya, dapat natay weapon para sa iya. Diyon sa pag-fight ni Jesus Christ during sa iyang temptations. Simple ra, wa man siya mogamit og pusil. Ang pulong sa Dios. Manang kinahanglan nato magbasa ito sa Bible. Bisag busy na ta kay sa tong trabaho, tagagig panahon, nanaagi kay pipila ka mga minuto nga imong gigahin aron mamalandong ka sa pulong sa Dios. Aron na kay weapon to fight the devil. Mag-roar siya. Away problema mag-roar ka, ramday mag-roar ka. Di ko nimo mahadlok sa imong tigo. Ano? Nga naman, hitsas man ka. Imong prayer, wala ko ng mga bombs. Ingon pang expression atong diha sa iligan nga na ingon siya katong mga rayna dato siya sa mga ray kon diha. Nya, in siya nga sa panahon nga mag-ampo daw ang mga Christians, manlagpot gid sila. Mura sila gitime bomb. Na-save man to? Grabe na. Na-save din siya. Pagka-save din siya nga. Di lang ko magdugay din rin. Nangalagat to sa Ginoo niya. Nung faithful sa church niya, pila ka mga bulan, minglakaw siya sa lugar. Walang story siya yung kinabuhi. Kaya siyempre, kung wala diha ka ng grupo, kung tanyang biya ka, maglakot gito yung magbibiyaan. So, naginahanting siya. Ako atang sabton maigsoon mangita ang yawa. Pero si Jesus Christ, bisag iunsa siya, hindi siya,
tulo ka hutong giaway ni Jesus Christ pinagi siyang pulong. Pero itintal siya sa iyang pagkaon. Nalaki na itong pagkaon usahay mo rin dahilan aron mo earn tag something na dili na ta mga lagad sa Ginoo aron mudagko ang atong ginansya makasundit pag insakto mag-overtime mag-undertime pag kita madugay na under na ka sa business sa yawa. Ang kalibutan mo man bisa ka mag-empleyo ka kung di ka kabalo mo barong adik ka adlo ka tanggalon ka sa trabaho. Sige kung dili ka mo trabaho og Domingo tanggalon ka. Ayo sir, trabaho na lang ikag Domingo. Si Elmer, siya na ikabo na Elmer. Sumala sa ako na baluan. Kung una, sige ito gawali siya. Domingo, yan lang ginatula, pero sa diha karon, bisan Domingo, trabaho na siya. O, dili na siya ulipon sa kabubuton sa Diyos. Ulipon na siya sa business sa yawa. Wala sa simbahay. Kaya masuko daw ang iyang amo kung simba siya. Grabe daw? Kung atong sabton maigsoon, wala nagikatinod ng lagot sa Ginoo. Paano trabaho? Iyon ang Bible, be vigilant. No? Be vigilant, iyon ang pulong sa Ginoo. Nagsulti ang pulong sa Ginoo sa panahon nga nagpailog ka, atong itugyan, atong paglingon ka sa Dios. Iyon ang Ginoo, whom resist steadfast in the faith. Paliho ka ang pagtuo. Kung nagliyok ang pagtuo, di ka mawalan sa pagampo. Di mawala ang iyong pagmalandong sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman pinaagi sa pagmalandong sa pulong sa Ginoo, mamaligo ng imong kalag. Buot pa sa buot, busog na busog siya. Amen? Kung kita itong lawas, kulang sa kaon, na, madugay, murag kag mong sa hangin, murag kag malupad. Pero kung busog ka, husgan. Mo po na atong kalag. Kung wala na kaon, kaya wala naman sa pulong sa Ginoo, wala pagin mo tigom, wala na ang kainiton, ang kayo, nagkapalong na. Apil ang palang tigom, apil gina siya. Kaya nga naman, ingon ng mga Kristiyanon, dili na, kung gara-gara ang ingon sa Hebrews 10:25, nga na ay balaan palang tigom. Para na pagligon sa imuha, pagdasig sa imuha, aron makapalayan ka sa unahan, paking-away sa kaaway. Kung atong sabton maigsoon, ingon ang pulong sa Ginoo, in siya, God resisteth the proud and giveth grace to the humble. Mo na siya ang reason nganong paubos man ta, no? Sa atong pagpaubos dilita siya exempted, no? Sa different phase or kinds of temptations like Joseph, no? Like Joseph, bisan nagtarong siya, naulipon siya ni Potiphar, pero gitintal gyapon siya. Dili na may rason kibalay nga kung mga lagat nagtarong sa Ginoo walang temptation na agyapon. Pero yun sa niya pagbaro aron hindaog siya. Bisa gibugal-bugalan siya, napreso gud siya, bisa dili niya sa. Pero nagbaro gyapon siya. Wala siya mahimo kay ulipon gud siya. Gipreso, pero ako sa preso nagtarong gyapon siya. Wala niya gimahay ang Ginoo nga, Lord, nagtarong ba ko nimo? Wa gani ko nagbinuang sa akong amo nga babae, nya karon na preso ko. Nagtarong ba ko nimo? Ayaw. Dili na reason kay na purpose ang Ginoo sa unahan. Tanawa, dito po sa presuhan niya naka-solve sa problema nga na problema ang mga piniriso sa nahinuktok man mo sa may problema ninyo. Kuan mo goodbye kining nagdamgo man gabi. Unsa damgo din nimo? Siya nga nagdamgo man ko nga kining na ay tulo ka tuwig daw sa paras pagkatapos inunaning na siya nga amo ni ang wala na ang hubad anang damgo nimo sa tulo ka adlaw ang hari i-restore ka niya dito sa iyang palasyo niya mubalik ka sa imong trabaho aron mahimo kang wine bearer ka cup bearer na tawag na cup bearer Jumao ingon dito siya ako po dapat ko kagabi tingali nagara-gara siya o tinuod bagay putiro pagkakana pero siya nga giganahan man siya sa explanation sa atong cup bearer uy na-restore na ako po nagdamgo po ko gabi nga tulod daw ka basket puno sa harina niya sa ibabaw sa harina gituktok man sa kanang langgam ang mga harina siya mo po di ang interpretation sa imuhang damgo tulo ka adlaw gikan karon ang hari
Pagawas ka niya, patyon ka na, ipakaw na imong unod sa kalanggaman. Kulkul ba tinuon man. Sa diha nakagawas ang cupbearer, gini siya, kasi pagkagawas na ka, dinudumi niya kuha. Nalang siya katungod, or else pwede siya mo fight kiwala, pero makagawas siya. Kung wala mo gimutabang sa mo sa gawas, pag-process sa mga papilis, wag mo kagawas nimo. Ulat na lang kagnay pardon kanang parol. Or ano sa taman 30 anyos. Sir, 30 anyos sa mga kudri sir. O may nag-process nimo papel. Parang anak ng tingalan na, no? Kinanagay mo process sa gawas. Pagkatulog ka daw, nakagawas yun. Na yung balik cupbearer, ang isa, gibitay. O. Pero pinariso, gyapon siya. Dito sa presyon, yung napuno sa Ginoo, nangalagad gyapon sa Ginoo, nagtarong gyapon siya, nagyapon sa devotion, nagkanta gyapon sa Ginoo pagimaya, nagbasa gyapon sa, kung sa Christian pa, nagbasa gyapon sa Bible, bisag ibugol-bugol na, nagpadayon gyapon sa pagpangalagad. Pero tanawa, nahin mo siya second in command sa tibok Egypt. Wa mo to'y katakos, wa to'y angay to siya unta nga mahimong yun nato, kaya di mo to Egyptian. Pero tungod sa gihimo sa Ginoo sa iya ha, nahimo siya governor. Sometimes dili ta kasabot sa plano sa Dios. Pero kung mo ni kabuton siya sundan na lang siya di ka kasabot. Kaya nga naman wala gid nagplano ang Ginoo kadaot sa atong kinabuhi para gina sa atong kahiwan. Sa panahon nga badlong ta, pasalamat ta kay nga nituyo ang Ginoo nga ayuhon gid kaniya. Paigsoon, kanang giingon ang Ginoo diha? Why no? God wants us to clothe with humility. And dili man ta exempted sa temptations. No? Dili ta another thing is trials, dili po ta exempted like David, Daniel, no? Si Daniel. Kabalo gid nga si Daniel, ihulog gid siya sa gahong sa leon kung magampo siya nga dili atubangan sa hari. Pero nagampo siya nato sa Dios wala sa hari. Adto siya sa hari sa mga hari. Sa diha nga miabot na, no? Gi-require na nga di ba Senyor hari? Nga natay decree nga naning na wala ka pugong ang hari. Kabalo siya ihulog which is sa gahong sa leon. Pero ang sulti sa hari Daniel, ang Diyos nga imong kalagaran mo magluwas ay magikan sa baba sa leon. Tatak siya. Nga nangalagad mo itong tarong, ano nahulog man. Dili, natay purpose ang ginawa to sa ilalong pa. Ingon ang Bible, sa tibuok gabi, dili gustong sound ang hari. Muli siya katulog. Kaya nga naman, pinalanggan ko na ito niya nga trabahante. Pero nagtarong man sa Ginoo, nahulog yun sa gahong. Pero tanawa, ang resulta maikso. Nagpadayon, gapon siya, naghimaya siya sa Diyos, wala siya nagmahay, no? Lord, nag-ampo, maluto ko siguro nga, wala ko mo protektahin, dili. Dapat plano ang Ginoo sa iha dito sila. Pagkakadlaon, wala makatulog ang hari, sa iyos kabuntagon at gawas naman to sa decree. Daniel! Tubag ang niya. Senyor, hari! Niyara ko. Jay! Salamat! Kung ikaw hari, lipay, di kayo siya. Sige! Ipagawas na ipagawas! Yawan ni mo matay! Gawas. Iyon ang Bible. Anan nga nagtinguha nga mapatay siya. Mo'y gibalik dito. Iyon ang Bible. Wala paganit na ka. Hintog pa, kuruta. Grabe rin. Pagtanong, ay! Pinch na pinch! Pak! Wisi-wisi na yun. Ako, ayun. Kadaghan ato, kaya asa ko ng asawa. Hindi naman kung isa na katao ito, tinga, asawa, mga anak, o ang mga kaparintihan atong mga klase ng mga tao. Paggawa si Daniel, i-appreciate sa hari ang Diyos na iyang ilagaran, o naghingo pa siya memo, o sa tuwang memorandum, na kinahanglan atong tahuron ang Diyos ni Daniel. Sometimes dili ti kasabot sa mga problema nga mabot sa tuwa. Pero musugot kag sa dili sundalan ang kabubuton sa Dios na agi tumong ang Ginoo sa kinabuhi nato. Ako gingnan ko sa akong iya tumuna, nabuang magid ka. May mga panon o sa di ta kasabot. Pero sundalan nga kabubuton sa Ginoo. Himuang nga magdumadasikon ka, malipayon imo kasing-kasing pagbuhat sa kabubuton sa samong Daniel. Sama kang Joseph. Nag-enjoy sila. Nailhan sa mga tao ang iyang Diyos. Kay lahi ang Diyos kay ilang kalagaran kaysa ilagaran ni Diyos o ni Daniel. Ang Diyos ni Daniel o ang Diyos ni Joseph, pareha po ang Diyos na itong ilagaran karon.
Wala atong hinumduman pag-ayo maigsoon. Nagi-purpose ang Ginoo. Why? God wants us to clothe with humility. Di man ang ta exempted sa troubles, mga panghitabo sa kahintang, no? Nga na yung mga panghitabo nga dili ta gusto unta mahitabo pero nahitabo gyud, no? Troubles na. Then sicknesses, apil ta diha. But God says in verse 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Iyon ang Bible sa verses 9, no? Iyon siya, verses 9 and 10, iyon ang pulong si Ginoo sa verse 9. Home, resist steadfast in the faith. Suklan na nato ang kaaway panagis pagtuo na kung matinuohon ka sa Ginoo, dili gyud mawala ang pulong sa Dios. Dili mawala ang pag-ampo kay mo na siya ang best weapon nga gihatag sa Ginoo. Pray. Ino po sino nga dili na ka masugamak sa mga pag-supply. Dili ka masugamak sa mga tintas. Pasabot, dili ka mapildi kung maghangyo ka sa Ginoo kay ang kusog wala sa ato tuwa sa Dios. Muna sa panahon nga mag-ampo ta, mamalandong ta sa pulong sa Ginoo, mamalingkod na atong pagtuo, magmadasigon ta sa pagpadayon bisan pag na temptations, bisan na trials, bisan na troubles, bisan na sicknesses, ingon ang pulong sa Ginoo magpabilin nga be sober and vigilant. Upat ka butang ang gisulti niya sa conclusion sa verse 10 mga igsoon. Kung imong tan-awon, why God wants us to clothe with humility. The first thing, ingon ang pulong sino, gusto niya nga to be perfected. Nganong magpaubos lang ka bisan unsa ang mga panghitabo sa kinabuhi nimo, mopaubos lang gyud ko bisan kaibiyahin pa ka, bisan tamayon pa ka, bisan whatever thing nga ilang isulti sa imuha, magpadayon na ka paubos niya sa Ginoo. Ingon ang pulong sino, gusto niya nga mahimo kang perfect. Ingon ang pulong sa verse 10, but God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus. No? Nahimutang naapil diha sa kahimayan, diha sa sakop sa kahimayan sa Dios, pinagi kang Kristo Jesus in siya. After that ye have suffered a while, kada mga paghitabo sa atong kinabuhi, mga temptations, trials, troubles, sicknesses, that is for a while. Ingon ang pulong sa Ginoo. That is only for a while. Yun ang Bible. Make you perfect. Ang purpose ni sa Ginoo, kung itugot sa Ginoo ning mga pagsulay kining mga temptations, kining mga trials, kining mga troubles, kining mga sicknesses, moabot sa kinabuhi nato, ang purpose ay gusto sa Ginoo nga mamalig-on ta. Ingon ang pulong not only for that, but suffer for a while. Ingon ang verse 10, no? Suffer for a while, make you perfect. Usa sa pinaka-importanteng butang nga purpose sa Ginoo sa kinabuhi, kung mo-undergo ta ani mga panghitabo, ingon ang pulong sino, to make us perfect. Kung saan yung perfect? Dilibot pa sa mga di na kakasala. No? Di na ka mamatay. Mahimo na ka, gitawag na to, superhero na ka. Dili. Ang pulong perfect, no? Gusto sa Ginoo nga, antoso na to, atubangon na to yung mga to be perfected. Gusto sa Ginoo mahimo mahingpit ta. Ang pulong hingpit that is mature. No? Mahimo kang mature, muhingkod ka. Di ka magpabiling bata. Kung mo kang perfect, mature, that means you are fully grown. Mo rin perfect. Nabot pasabot ka. Kung mature na ka, fully grown, hamtong na ka. Ha? And then, gitaw na siya full of experience. Kanang imo nga panghitabo nga nitabo to nga napailalom ka sa Ginoo, napaubos ka sa Ginoo, bisag unsa usay sakit na kay mo gibati or else naglagot na ka or whatever, ingon ang pulong sa Ginoo, paubos lang ka, be sober, magbutan ta, be vigilant, binantayan lang ta, kay tanaw sa yawa di ba ka mabiktima, no? Alin siya sa aning mga kaduol nimo nga aron mubati ka, aron mapalayo ka sa Ginoo. Pero kung magpabilin ka, ligonon nimo ipagtuoy nga pulong sa home, no? It's a home, resist is steadfast in the faith. Yun ang pulong sa Ginoo. Ang yawa mubiya sa imuha like Job. Kung mahisgot ang steadfast of the faith, kung ato in the faith, makita niyo maigsoon si Job ang the very best speech para kanang example. Liwan ka, if we talk about living, if we talk about kanang mga kaubanan sa household niya, yung mga maid o yung mga boy, nangamatay, kaya ipagtuloy sila. Pero hindi ba siya? Wala. Ingon si Job, bisang pagpatyon ko sa Ginoo, magpabilin ko mo alagad sa iya. Wala pinakanindot, perfect na statement ni Job, na dili gid ako malimtan. Sa panahon ng katubang ko sa kahimtang ni TJ, ako, si TJ isara, iya daghan. Napulo ko to ka bata. Ano? Ako isara. Nya, muriso ni mo biya, gusto pangalagad sa Ginoo. Na!
Si Job gani hasta iyang mga boy, iyang mga nangamatay, iyang living, wala. Si teacher ang nawala sa may kumubiya sa pangalagan sa Dios. Insulto kay nag-iingon ni Job, "Oy, bisa pa patyon ko sa Ginoo. Magpabiling niya akong kumangalagan sa iya." Could you imagine? Nga naman tungod kay nakalig-on ang pagtuo sa iyang Ginoo. Wala siya mubiya sa Dios, kay naa sa Dios ang tanan. Amen? Gusto sa Ginoo nga ang tuso nato na atubangon nato ning mabutang to be perfected, na aron mahimong hingpit. Ang pulong hingpit is mature, fully grown, full of experience. Kaya kada mga imong giantos, mahimong ikaistorya nimo na kay tunuon gyud na nahitabo sa imong kinabuhi. Ingon pa bitaw nila, experience is the best teacher daw. Muna si pastor si Pastor Ross Rice, ang di na ko mahinumduman, di na ko mahilimtan sa iyang isulti during sa among campaign siya, listen to the voice of experience. Di na ginababaka ka experience na ko na. Manang listen to the voice of experience. Na every time nga mo decide ko, Lord, tabangi ko ani nga dili ko magmahay sa akong decision. May matong sa imo, tagay kung kaalam sa pag-discern, no? Kung saon nga kini, ang sayop, ang insakto. Badlungon ning nasayop at pumupato insakto. Discernment na siya. Wala laing makahatagan na ang Dios. Tagay ko paling. Sa ko kay ngun ani na. Makasulti ka o bahimo kang blessings para sa uban. Nag-pray ra ba ta nga, Lord, make me a channel of your blessing. Di ba nag-pray na to? A channel of blessing niya. Kung na-experience sa Ginoo sa imo, di ka musugot. Gusto magkakapanalangin. Imuunta kang panalangin, di mo ka musugot. Hawa na! Hawa! Ayaw. Kaya ampo ka nga, mahimo kang channel of blessing. May ikson, dili kong blessing kwarta. Dili lang kung nakadaghay propiedad, dili. Ang blessing may ikson, daghan kay mga blessings nga dili pinagis kwarta. May panlawas. Pero ang imong istorya nga makadasig ka sa imong sikaingon, di na kwarta. Di na mapalito eh. Paghupay sa nasubo. Itong una, mag-comfort ko anak na, abi na mo, dahil ka namatya, anak. Murag, hipokrito ko para sa kuha ba? Sa dihan namatya na may. Pero sa dihan namatay si TJ. Nabati na ko, yung ani di ay ang comfort no. Panahon nga masultihan ka itong kina-experience siya. Ako pag mo-comfort ko sa namatyan, ang ngayon ko mo-comfort kay ako mismo, nakabati ko sa iyong gibati. Ano? Para itong nagikasal. For a while, mahiagumani mo ingon ani, pero ang purpose day sa Ginoo is to be perfected. Secondly, not only to be perfected, but also to be established. Ang kulong established is mapundar ka. No? Kristohanon nga napundar, dili kong bambo Christian. Masaya bambo Christian. Na siya ilhanan nga kawayan siya, pero kung asang huyop sa hangin, tuwapon, ana-ana na. Wala kita bambo Christian, pero kung napundar ka bisa pag-unsa ka kusog ang bagyo, nagparugid ka, mao gid na insakto. Dili gid ko mabend, mao gid na ang insakto. Ano? Wala ang na-established. Na gusto sa Ginoo nga mga Kristohanon may siyang established ng mga Kristohanon. Mapundar ka una sa imong relasyon sa Ginoo. Dapat mapundar na, lig-on yun ang imong relasyon sa Ginoo. No, kay kung lig-on ang imong relasyon sa Ginoo, na dili naging kamupanta mo palta sa panagtigom kay nahigog mo ka sa Ginoo. Ang Ginoo ginagsulti sa imong magtigom mo. No? Kay concrete ang inyong relationship sa Ginoo. So gusto niya ma-establish, mapundar ka, imong pamilya, dapat pundar ang imong pamilya. Dapat sa ato ang pamilya na napundar ang atong relasyon. Ang asawa mosupitar sa bana, ang bana mahigugma sa asawa, ang ginikanan mo mahigugma sa mga anak, ang mga anak mo tahod sa ginikanan. Muna siya ang established nga relationship. Pero kining mga anak nga wala na batasan, paminawin mo pa kayo aron mapundar ang inyong relasyon sa panimalay. Kanya ang atong relasyon sa atong panimalay, noon tayo magpabili na ang asawa musubitar sa bana, ang bana mahigugma sa asawa. Amen? Ang tinuod nga musubitar, patuo gid na. Dili na mahari-hari.
Kunya ingon ang Paulo sa Ginoo, mga anak, submit to your own, obey to your parents. Husband, love your wives. Wives, submit to your own husband. Sa imong husband ha, dili sa silingan, to your own, ingin sa Bible, your own husband. Amen? Kinahanglan ma-establish ta sa atong family relationship. Then government. Dapat ang atong relasyon sa atong government. Kung if we talk about government, apil diha ang people. Mga tao ba? Mga tao. Kung sa relasyon nato sa atong isikaingon, dapat tarong ang atong relasyon sa atong isikaingon. Dili kay Baptista, Kristiyano to, anak mo sa Dios, dapat makita po na atong relasyon sa atong isig-kaingon. Dili kung wala kag sikinsa. Amen? Ang tuwa ko sa kuha kay kung no. Paminawasap siya. Kaya musugot kag sa dili, naa po na skill gihatag Ginoo sa iya. Kasi right. Paminawasap. Wala na bater kung dato ka paggrado niya, wala pulos ng isa dili. Naa na siya kakayahan pod nga pwede pa na mupildi sa imo kay wala sa imong ihang kakayahan. Dapat atong i-build ang atong relationship to the government and to the church. Amen? Maayo po nung atong relasyon sa atong simbahan. Basig makita natin sa simbahan kung natin kikinahanglan. Ayaw kalimot nga kada adlaw na kinahanglan ta sa Dios. Gibutang ta sa Ginoo pamilya as a church. Dapat tarongon po dato atong relasyon ingon nga member sa church. Amen? Pakalipay biya na sa isig isa, no? Ikaw supportive ka sa church, siya supportive, malipay ta. Katay isa mabati na to ang kalipay tungod kay pareha ta nag-cooperate din sa church. Dapat tarongon nato na. So gusto sa Ginoo ma-establish una ang relasyon nato para sa church, para sa Dios, para sa pamilya, sa gobyerno o sa atong church. Ikaduha, gusto sa Ginoo mapaubos lang ka. Kaya nga naman yung pulos Ginoo, establish niya not only your relationship but also your finances. Musugot kag sa dili may igsoon ang finances, ha? Ay kalimot ha, naagihapon na siya di ay mga rules gihapon. Sa mo akong ilan, ako di ko mga sawa nimo tungod kay maestra ka. Akong ginan si Ma'am Doreen. Ang ako lang pangayon sa Ginoo, so Lord, tagay ko og asawa nga kanang mosupinta sa akong leadership. That's it. So gihatagan ko, ikaw ang gihatag sa Ginoo sa kuha. Inali atong buhaton. Ano? Di mo yung mga milyonaryo, di po gitawag nga namin mga trabaho. Pero akong ginan siya. Usahon nato ang atong puwersa. Dili ta magbahin-bahin. Kung sa imo makita, imo na, ako po ni. Kasi contribute ka lang ta sa atong gason. No, that is not wrong. That is wrong. Dapat iusa nato na mas ligon, murag silhig ba? Nakabantay mo? Kung mag-inisa-isa, gamay ang kakayahan niya kaysa ka na buo mo. So, i-force sa Bible, kamong duha na himong isa. Ingon sa Bible na ha? Matthew chapter 19, ingon na Bible na. So, ang anak daw mobiya sa iyang panimalay di siyang mamagpapa o niya muuban sa siyang asawa o mahimos. Ha? So, dili na siya kung nag-iya-iya. Ang atong gihimo, tanaw sa financial kwan, pwede. Sa imo ha, kinaamo kay gastuhonon, nagastuhonon. Itapok na to. Like for example, imong sweldo, akong sweldo, usahon na to na siya. Atong tanawon, atong istadihan, kini allowance ni mo ni, kini allowance na ako, kini gastuhon na to sa balay, kini gastuhon na. Kanang tanan, ang source ana, isahon na to, aron mas dako tagbatikom kung asat atong plano paliton mo sa magaling. Dapat i-establish na to ang finances ko na to. Dili kung iay mo na, ako po ning. Ayaw. Ang pinaka-wise, iusa na siya pagkatapos atong, usa na siya sa sign nga, submitar ka sa kabubuton sa imong bana. Isolder, okay problema na, okay kuan. So nga mong gihimo karon inani, mo ang budget na to para sa kuan, mo ang budget na. Finish Ma'am Doreen. Mupalit unta ina siya, so pila man na siya. Sa tanaw sa nato pang budget kung kaya pa nato ni siya. Di wala may mga utang. Nga naman nagtinabangay man mi. Okay? So sa finances dapat wise ta. Kay pwede po na sudlon sa yawa ang finances.
Kung di na ito mabantayan, na ilunod yun ta sa yawa po gyapon imudmod hantod kano sa nga di ta makabalik na Hinuon sa pag-alagad sa Ginoo. So i-establish po nato as the finances nato ha. Taas pa kayo ng explanation kung gustohon pero wala mo ko'y oras kinahanglan mo in ko di apita. At least na atay view nga dapat sa finances naghiusap pod gihapon ta para sa tumong o katuyuan sa atong panimalay. Dili sa atong kaugalingon, sa atong panimalay. Pag narabaho mo, dato na to sa atong panimalay. Kaya ang atong trabaho para sa panimalay. Dili para sa imong kaugalingon lang. Kung ang uban mag-abroad, adi na magkuna-una na si anak, na si abanan ito. Ay, ngayon na po mo, anak, ayaw kalimot, ay trabaho ka para sa imong panimalay. Insakto ba? Wala ka nang inabuhi para sa imong kaugalingon. Kaya kung para sa imong kaugalingon, ano nang minyo baman ka? Amen? Ingon pa si Pablo, naa sa ato ang plano unsaon mo lambo ang atong panimalay. Executive officer mo na atong asawa, i-delegate na to, o day, ha? Kini atong budget mo ni mo na. Unya, kamo pong mga asawa, ayaw magdiman-diman sa bana kung dili gid kaya sa budget. Aron nga mo pusto ang panimalay. Amen? Gusto sa Ginoo i-establish na ha? Establish po. Daghan pa kayo establish na pero wala ko yung oras. Kaya mo pala ko sa unahan at matapos na ko. To be established, mapundar, no? Not only the relations but also the finances and even our living. Kana atong panginabuhian ba, no? Imong trabaho, imong employment, kana panarbahoan nimo, career, job, etc. Maison gusto sa Ginoo nga ma-establishar ka diha. Dili kung palipat-lipat kung wala klaro kung gusto ma-establishar. Kung ang negosyo nimo, gusto nimo asa negosyo sa Ginoo. Ang gusto nimo, gusto sa Ginoo, asa imo negosyo mapundar. Di ba ganahan po ka anak? Yes, nasa Ginoo yabian ang tanan. Pero dito mo pala, dito pa to sa Ginoo na wala. Kama kita. Wala ang porto mo sa Ginoo, muagi gid gyapon tao. Kumbaga training ba, training. Sa business ay seminars. Reyana wala? Kung sa yuta na sa farming na gyapon mga seminars gyapon na. Establish not only the relations, not only the finances, but also the living. Number 3, to be strengthened. Gusto sa Ginoo nga ma-strengthen, not only make you perfect, make you established, and strengthen. Gusto sa Ginoo nga moagi ta ni mga process to be strengthened. Unsa man na siya? Aron mapalig-on pa kita. Nagtuo na ka, nalipay ka kay nagtuo ka, pero gusto niya ligonon pag ginapagtuo na to. Di ko basta kay nagtuo na lang, ligonon pag yun. So, ang atong pagligon na igsoon, ang atong pagtuo, aron maligon. Duties na to, na yung mga kaakuhan na to, ingon nga bana, ingon nga papa, ingon nga, unsa man, manarbahuay, o naghatag mga duties, pero gusto si Ginoo nga ma-strengthen ta ang mga trabahoa. Then, not only at our services, atong pagpangalagan, maligon po unta. Kaya kung huyang ka, na, pagsimba, kitaan karon isa ka tuig, kaya isa ka makita simbahan. Kaya, wa man, pero ligon ka, ay, isa pa na problema sa balay, naana siya, kaya nga naman, ligon naman. Pero wala ka maligon, ay, na-enjoy. Wala doon. Kamatay yung sikan. Walang tanong ba nga kung wala siya matiman, kaya wala siya mabisbisi pa kayo, wala siya mahaboke, wala siya motong fertilizer, patay na panulong. Diba? Malaos naman to siya. Pero kung magpaatiman ka, mangalalag ng talong sa Ginoo, mamalig-on gyud ka. Na uban tuguna, puno kay sila diri nagkakanto sa kuwat. Abo nang wala ng dugay. Siya na, nabisi siya pa sa iyang cellphone. Unta din na mo makasilpon. Mahimo na lang. Ito mo sa cellphone, nangawala na ang choir members uban. Kaya nga naman, bisag Domingo, suri ka na, kay sa'yo mo na mawala kung di mo gamiton. Amen? Wala na mo prioritize ang kahimayan sa Ginoo. Tuwa na sa tugalingon. Amen? Lig-unon na to ang atong gitawag pagtuo, ang atong gitawag duties, no? Unya ang atong mga services. Katapusan. Okay na, katapusan na. To be settled. Ano saan to be settled? Ay siya, mapahiluna. Mapahiluna or hapsay, no? Gusto sa Ginoo nga kinabuhi ito may mong hapsay o mapahiluna. Kristohanon ka ng hapsay. Dili akong makaluluoy. Amen? O pwede naman din kay pastor, gisa akong ginikan, akong lolo-lola, lutubig na, lutubig. Di! Ayaw! Pwede bang kamu angat? Kung gusto ko nimo,
di lang ka mo tuo. Ang problema kay bisa nga, lisod pa man isa mo, ala kay self-centered man ka, pero i-open-minded din mo na siya, pagkatapos maminaw ka sa pulong siya, sundon mo pulong sa Ginoo, ay, kaya nga naman, mo na ituyo sa Ginoo, to be settled. Mahimo kang hapsay, mapahilo na ang kinabuhi. Una, atong mind. Nasa prayer kista nga, natay peace of mind. No? To be settled. Kung gusto sa Ginoo, settled. Atong heart, aron nindot kayo ang atong paminaw. Basta maayo atong kasing-kasing. Ay, plastar gani, hapsay po ang dagan sa imong kinabuhi. No? Not only your mind, not only your heart, but also your life. Gusto sa Ginoo mahimong hapsay imong kinabuhi. Tarong ang pagkinabuhi. Nindot ang testimonyo, maayo ang dungog, ug ang bisa nimo mga bata, proud po kayo sa ginikanan. Nga naman, hapsay ang dagan. Amen? Pero along the way, kanang upat dili nato mangkunan kung dili ta moagi sa proseso pag-ingon sa Ginoo. Ang puhunan, be humble. Amen? That is, we need to clothe with humility. In closing, may the Lord God of all grace will grant you to do so. Kung atong sabton may igsoon, wala gyud masayop ang Ginoo. Wala gyud daotan nga plano ang Dios para sa kinabuhi nato kung sundon lang to ang pamaagi. But sometimes dili ta kasabot usahay sa proseso. Pero mo naging nako bisag wala kasabot kay kabubuton sa Dios, do it. Kaya nga naman gusto niya nga ma-perfected ka, ma-established, strengthened and settled. Kung kanang upat makinabuhi na ana sa imong kinabuhi, mga igsoon, mahimo kang sama kang Job, settled, strengthened, perfected, and established. Amen? Established siya. Alawa sa kinabuhi. Nagpabilin siya. Alawa, ingon po siya, gimultiply pa sa Ginoo ang kahitlan niya kaysa nauna. Muna kanindot ang kinabuhi na igsoon kung mapatuon lang ta sa kabubuton sa Diyos. Amen? Ayok, nasabta na ito na o ato mahimong ma-apply sa kinabuhi. It is all said and it is